Si Nick ay isang arkeolohista na ang hilig gawin ay ang maghanap ng mga ginto, antikong gamit at ilan pang mga kasangkapan na may malalaking halaga. Kasama ang kanyang grupo ay nakagawian na nila ang magtungo sa mga liblib na lugar kagaya ng bundok na hindi pa nararating ng mga tao upang maghanap ng kayamanan. Nagtutungo rin sila sa mga abandonadong kuweba, lumang tunnel ng tren at ilang mga gusaling na itayo mga ilang dekada na ang nakalilipas. Isang gabi, napagkasunduan nila ang magtungo sa isang abandonadong isla na matatagpuan sa Quezon. Isang isla na kailanman ay hindi pa nararating ninuman. 4 sila na magkakasama, si Nick at ang 3 pa niyang mga kaibigan. Habang lulan ng luma nilang bangka ay nangangamba ang ilan sa kanila, habang ang iba naman ay nagagalak na makakita ng antigong bagay na maaari nilang maibenta sa mataas na halaga. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag, namataan nila ang isang liwanag na nagmumula sa bangkang pumapalapit sa kanilang direksyon. Nang tuluyan ng nakadais ay roon nila nakumpirma na Coast Guard pala ang kanilang nakasalubong. Hinarang at tinanong sila nito kung saan ba sila paruroon. Nagsinungaling ang grupo at nagwikang magpapalipas lamang ng oras sa isang isla na pinapayagang mag-camping ang mga tao. Pinalampas naman sila ng Coast Guard at noong mapansin nilang hindi na sila natatanaw nito ay lumihis ng pagsasagwan ang grupo. Mabilis namang silang nagsagwan papalayo patungo sa isang ipinagbabawal na isla. Habang pumapalapit sila sa nasabing isla ay patindi ng patindi ang alon na humahampas sa dingding ng sinasakyan nilang bangka. Maya-maya'y mayroon silang natanaw. May isang kakaibang nilalang na lumilipad ang naaninag nila gamit ang kanilang flashlight. May kung anong klase ng malaking ibon ang sumusunod sa kanilang bangka. Ang bagay na iyon ay naghatid ng takot sa grupo. Sabay-sabay silang yumuko nang biglang nagtangkang dumapo sa kanilang uluhan ang tila isang malaking paniki. Paniki na may mga paang tila parang sa agila na gusto silang dagitin. Dahil sa kaganapang iyon, nawala sa pagkakabalanse ang sinasakyan nilang bangka. Isang malakas na alon ang humampas sa kanilang direksyon. Tumaubang bangka at ang mga sakay ay halos magkandalunod dahil sa sunod-sunod na hampas ng malalaki at mababagsik na alon. Umaga na nang magising si Nick sa isang malawak na dalampasigan. Agad siyang tumayo at hinanap ang 3 niyang kasama. Sa hindi kalayuan, sunod-sunod niyang natanaw ang katawan ng 2 niyang kaibigan na naroroong nakatihaya pa sa pangpang. Sunod-sunod niyang pinuntahan ang mga iyon at ginising. Ang bawat isa sa kanila ay napatanong kung ano ang nangyari sa kanila hanggang sa naalala nilang tumaob pala ang bangkang kanilang sinasakyan. Maya-maya lang ay nagkatitigan ang 3 nang mapansin nilang wala ang isa nilang kasama. "Kulang tayo ah. Nasaan si Pedong?" tanong ni Nick. Lumingon-lingon sila sa paligid at nagsimulang mag-alala sa kanilang nawawalang kaibigan. Naglakad-lakad pa sila sa baybay ng dagat upang hanapin ang kaibigan. Sigaw sila ng sigaw ngunit walang tumutugon sa kanila. Tanging hampas lang ng mga alon ang kanilang naririnig ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Sa kalaunan ng paglalakad nila,
Sa baybayin ay natanaw nila ang wasak-wasak nilang bangka. Agad namang tumakbo ang tatlo patungo sa bangka. Nang marating ang kinaroroonan ng bangka, ay roon nila nakitang nakadapa si Alfredo. Masaya silang tatlo na tinawag ang kaibigan at pilit na ginigising. Tinapik nila ang kaibigan at itinihaya upang magising. Imbis na matuwa ay nagulat ang tatlo. Sumigaw sila na naging dahilan upang magliparan ang mga ibong na bulabog doon sa gubat na malapit lamang sa dalampasigan. Wakwak ang tiyan ni Alfredo. Ang laman loob nito ay nawawala. Maluhaluhang nagsuka si Brian, habang si Nick naman ay taimtim lamang na nagmamasid sa paligid. Inilibot niya ang tingin niya sa paligid at pinakiramdaman ang tahimik na kabaligiran. Sino kaya ang gumawa niyan sa kanya? Tanong ni Alan, ang pangalawa sa kasama ni Nick sa islang iyon. Malamang, hindi tao ang gumawa niyan sa kanya. Marahil ay may kung anong kakaibang hayop na naninirahan sa islang ito, kaya kinakailangan nating mag-ingat, wika ni Nick. Nanindig naman ang balahibo ng dalawa niyang kasama. Ang plano nila sa paghahanap ng antigong mga bagay ay nauwi sa isang trahedya at katatakutan na hindi nila inaasahang mangyayari. Nakaramdam sila ng gutom, kaya hindi nila maiwasan ang magtungo sa kagubatan upang maghanap ng pagkain. Pinilit sila ni Brian na umuwi na lang, subalit hindi sila makakauwi dahil sira na nga ang kanilang ginamit na bangka. Isa pa'y nais din ni Alan ang manatili muna sa islang iyon upang magbakasakaling makahanap ng kayamanan. Samantalang ang bangkay naman ni Alfredo ay napagkasunduan nila na takpan na lamang at ilibing. Lumipas ang ilang oras. Habang tinatahak ang kalagitnaan ng gubat upang maghanap ng pagkain, ay hindi pa rin nakalimutan ng tatlo ang misteryong naganap sa kanilang kaibigan. Palaisipan pa rin sa kanila kung sino at papaano humantong sa ganoong kalagayan ang katawan nitong si Alfredo. Iniisip nila na ang salarin ay ang isang malaking ibon na nakasagupa nila kagabi. Hindi kaya aswang ang malaking paniking iyon? Papaano na lang kung natutulog lang iyon ngayon dahil umaga pa? Papaano kung umatake ulit iyon mamayang gabi? Sunod-sunod na tarantang tanong ni Brian. Dahil sa naramdamang takot ng dalawa, ay napayapos na lamang sila kay Nick. Lumipas ang kahabaan ng umaga, subalit wala man lang silang nakitang prutas o kahit na anong pagkain sa labas. Malapit ng gumabi, kaya nakaramdam ng kaba ang tatlo. Sa kanilang patuloy na paglalakad sa gitna ng gubat ay isang munting kubong nakabukas ang kanilang natanaw. Tumawag sila at paulit-ulit na nagtanong kung may tao ba roon. Nang silipin nila ang loob ng kubo ay wala silang nakitang tao. Dahil halos lamunin na ng dilim ang buong paligid, napilitang pumasok ang tatlo sa kubo. Isinirado nila ang pintuan upang makasigurong ligtas sila sa loob. Laking tuwa naman ng tatlo noong may napansin silang mesa na may mga nakapatong na pagkain. Agad namang nilantakhan ng tatlo ang pagkain na kanilang nakita. Nagtaka naman sila nang malasahang matabang ang pagkain. Ganun pa man, minabuti pa rin nila na ubusin ang pagkain upang hindi sila malipasan ng gutom. Sa labis na kabusugan ng magkakaibigan ay nakatulog ang mga ito. Sa kabilang banda, isang matandang lalaki naman ang dumating.
Nagtaka at nagulat ito nang maratnan niyang nakakandado na ang kanyang bahay. Paulit-ulit siyang kumakatok at nakiusap na buksan ang pintuan. Hanggang sa nagising ang tatlo sa ingay na nilikha nun. Nakaramdam ng kaba at takot ang tatlong magkakaibigan na naroon sa loob ng kubo. Nagdadalawang isip sila kung bubuksan ba nila ang pintuan o hindi. Sa katagalan ay napagdesisyonan na lamang nilang buksan ito. Sumalubong sa kanila ang isang matandang may mabalasik na mukha. Galit na galit ang tingin ng matanda. Malalim ang mga mata nito. Walang kanal sa pagitan ng ilong at labi. Mas kinabahan ang magkaibigan nang makita na nila ang matanda. Ang takot na nararamdaman nila ay nawaglit matapos na magpakilala ang matandang ito. Maayos silang tinanong nito at maayos namang sinagot ng tatlo ang dahilan kung bakit sila napadpad sa bahay na iyon. Nakapagtatakang hindi nagalit ang matanda. Nagkamabutihan naman ang dalawang panig at nagpasya ang matanda na roon muna patulugin ang tatlo upang magpalipas ng gabi. Batid kasi nitong delikado sa labas ng bahay. Kinaumagahan, madaling araw pa lang ay nagising itong si Alan. Agad nitong niyaya ang dalawa na umalis na upang maghanap ng kayamanan sa buong isla. Ngunit mahimbing ang tulog ni Brian kaya si Nick na lamang ang nakasama. Umalis ang dalawa upang maghanap ng mga antigong bagay sa islang iyon. Habang si Brian naman ay naiwan sa kubong iyon kasama ang matanda. Naglakad lamang ng naglakad ang dalawa sa direksyon na hindi nila alam ang kanilang patutunguhan. Hanggang sa nakalimutan na nila ang daan pabalik sa kubo ng matanda. Kahit naligaw sila ay nakaramdam sila ng saya sapagkat isang kuweba ang kanilang nakita sa gitna ng gubat na iyon. Noong una, nagdalawang isip pa silang pumasok, ngunit sa katagalan ay hindi na nila pinigilan ang kanilang mga sarili na pumasok sa loob ng kuweba. Habang tinatahak ang bukana papasok sa kuweba, ay unti-unti na ring dumidilim sa loob ng yungib. Mabuti na lamang at naisalba pa nila ang kanilang flashlight na dala-dala nila ng mga oras na iyon. Maya-maya lang ay gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Nick nang may makita siyang isang makinang na bagay sa loob ng kuwebang iyon. Agad nilang nilapitan ang kakaibang bagay. Nang makadais na siya ay roon niya na lamang isa pala itong punyal. Isang tansong punyal. Walang ano-ano ay kinuha niya ang punyal sapagkat nakakasiguro siyang mataas ang halaga ng bagay na iyon. Maya-maya lang, isang boses o angil ang kanilang narinig sa loob ng kuwebang kinaroroonan nila. Naglabasan ang mga maliliit na paniki dahil nabulabog ang mga ito. Ang angil ay nasundan ng sunod-sunod na ungot at pagaspas ng pakpak. Walang kaalam-alam ang dalawa na ang yungib na iyon ay isa palang tirahan ng aswang. Noong idako ng dalawa ang kanilang flashlight sa direksyon kung saan nila narinig ang ingay, agad silang napaupo sa gulat. Isang malaking paniki ang kanilang nakita. Paniki na may kombinasyon na parang isang tao. May mahahabang kuko, pangil at madulas na katawan. "May aswang!" sigaw ni Brian habang tumatakbo siya palabas ng kuwebang iyon. Si Nick naman ay naroon pa sa loob. Marahan pang umatras dahil kaharap na niya ang aswang. Biglang sumunggab sa direksyon ni Nick ang aswang.
Sa kagustuhan na makalabas ng buhay sa yungib na iyon ay ginamit ni Nick ang lahat ng kanyang lakas, makalaban lamang at upang hindi maging agahan ng aswang na iyon. Noong makita ng aswang ang tansong punyal na hawak ni Nick ay tila bang natakot ang nilalang na ito. Napaatras ito na wari bang takot na takot. Ginamit ni Nick ang pagkakataong iyon upang makalabas na sa kuweba. Nang magawa niyang lumabas ay mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar na iyon kasama si Alan. Naghabol hininga ang dalawa dahil sa pagod na nararamdaman nila pareho. Kapwa sila napasandal na lamang sa isang malaking puno matapos nilang makalayo sa madilim na kuwebang iyon. Dahil umaga ng oras na iyon, ay kampante na nagpahinga muna ang dalawa. Maliwanag naman sa labas, hindi kagaya sa loob ng kuweba na talagang sobrang dilim. Naging problema ng dalawa kung papaano nga ba sila makakabalik sa bahay ng matanda na pinanggalingan nila. Kailangan nilang balikan si Brian, lalo na at kasama nito yung matanda na hindi naman nila lubusan pang kakilala. Lahat ng direksyon ay sinubukan na nilang galugarin, subalit pabalik-balik lamang sila sa daan na kanina pa nilang nararating. Sa paniniwalang na maligno sila, ay nagpasya ang dalawa na baliktarin ang kanilang mga damit upang hindi sila tuluyan na maligaw. Naging epektibo naman ang taktika na kanilang ginamit. Bago pa magdapit hapon ay maswerte sila dahil nahanap na nila ang tamang daan pabalik sa bahay ng matanda. Tumakbo ang dalawa upang mas mapadali ang pagdating nila sa bahay na iyon. Nang sila ay makarating sa kubo ay nagtaka sila sapagkat napakatahimik ng bahay. Hindi man lang sila sinalubong ng kaibigan nilang si Brian. Balak sanang ipaalam ng dalawa na may nahanap silang kayamanan, subalit hindi man lang nila nakita ang kaibigan. Tinawag nila si Brian sa pangalan nito, subalit hindi man lang nila ito narinig na sumagot. Ilang minuto na, subalit hindi pa rin nila nakikita ang kaibigang si Brian. Bagkus ay tanging yung matanda lamang ang lumabas at nagpakita sa dalawa. Niyaya sila ng matanda na kumain dahil baka raw ay pagod na ang dalawa. Tinanong nila ang matanda kung nasaan nga ba si Brian at tanging sagot lamang nun ay sumunod daw ito sa kanilang dalawa. Umasa ang dalawa na baka babalik din ang kanilang kaibigan na si Brian, kung kaya't pinaunlakan nila ang pagkaing inaalok ng matanda. Noong humarap na sila sa hapagkainan, ay halos maduwal ang dalawa sa kanilang nakita. Napansin nila sa sabaw na inihain ng matanda ang kwintas na pagmamay-ari ni Brian. Nabitiwan ni Nick ang tangan niyang kutsara. Agad na napatakbo si Alan sa likod ng bahay at siya'y nagsuka. Doon sa likod ng bahay ay napansin niya roon ang nagkalat na mga dugo at ilang mga lamang loob na nakasampay. Kasama na rin doon ang damit ng kaibigang si Brian. Laking gulat niya sa kanyang nakita dahil nakumpirma niyang si Brian nga ang karning niluto ng matanda. Bumalik si Alan sa loob ng kubo na parang walang nangyari. Pasimpleng niyang sinabi kay Nick ang kanyang nakita. Nagulat naman si Nick ngunit hindi niya pinahalata ito. At pagkatapos na magkaunawaan ang dalawa ay puwersahang nilang itinumba ang mesa na naging dahilan sa pagkaipit ng matanda. Ginamit ng dalawa ang pagkakataong iyon upang tumakbo palayo sa bahay ng matanda. Panibagong yugto na naman ng pagsubok ang kanilang kahaharapin nang mapansin nilang dumidilim na naman ang paligid.
Ipinagsadyos na lamang nila ang lahat ng mga maaaring mangyari. Anong gagawin natin, Nick? Gumagabi na naman. Tanong ni Alan kay Nick. Hindi na siya sinagot ni Nick sapagkat hindi rin ito alam kung ano nga ba ang dapat nilang gawin. Minabuti na lamang ng dalawa ang manahimik at iwasang magsalita. Sa ganoong paraan ay hindi agad sila makikita ng mga aswang sa islang iyon. Sa kahabaan ng gabi ay hindi man lang nakatulog ang dalawa. Pagod na ang katawan nila, subalit pinili pa rin nila ang huwag umidlip upang maging alisto sila sa oras na may aswang na umatake sa kanilang dalawa. Nagtago ang dalawa sa ugat ng isang malaking puno. Maya-maya lang ay may naulinigan silang kaluskos ng mga dahon kasabay sa sunod-sunod na yabag mula sa hindi kalayuan. Nang sandaling yun ay batid na nilang pumapalapit na sa kanilang direksyon ang mga aswang na nakatira sa islang iyon. Tinibayan ng dalawa ang kanilang loob sapagkat kung panghihinaan sila ng kanilang loob ay baka matulad sila sa kanilang kaibigan na nagawang paslangin ng aswang. Inihanda ni Nick ang tansong pulyal na magsisilbi nilang sandata laban sa mga aswang. Habang si Alan naman ay may bitbit na sibat na yari sa kawayan na sila rin mismo ang gumawa. Natuntun ng aswang ang kinatataguan ng dalawa kaya wala silang nagawa kung hindi ang makipagtunggali na lamang. Iwinasiwas ni Nick ang dala niyang punyal na agad namang naiilagan ng aswang. Dala ng matinding takot ay nabitiwan ni Nick ang dala niyang punyal. Biglang dumamba sa kanya ang aswang kaya pumailalim si Nick sa ninalang. Akma na sanang dudukutin ng aswang ang puso ni Nick nang biglang napatigil ang aswang. Bumaon kasi sa likuran nito ang kawayang sibat na itinarak ni Alan. Inakala ni Alan na magtatagumpay na siya sa kanyang ginawa, ngunit makunat pala ang balat ng aswang. Agad na nabuwal ang pagkakabaon ng kawayan sa likod ng aswang sapagkat mababaw lamang ang pagkakatusok nun. Lumingon ang aswang sa direksyon ni Alan, habang si Alan naman ay napapaatras na lang sa takot. Lumundag ang aswang patungo sa direksyon ni Alan. Napasigaw si Alan matapos na bumaon sa kanyang braso ang matulis na kuko ng aswang. Akma na sanang dudukutin na ng aswang ang atay ni Alan nang biglang sinaksak naman ni Alan ang balikat ng aswang na iyon. Dahil sa kaganapang iyon, napasubsob ang aswang sa marahong lupa. Sinamantala ng magkaibigan ang tumakbo palayo sa aswang. Ninais nilang takasan ang aswang, subalit muli pala itong bumangon. Lumundag at nagpalipat-lipat sa puno ang aswang habang hinahabol nito ang magkaibigan na walang sawang nagtatatakbo. Muli ay nasakmal ng aswang ang paanan ni Nick. Dahil doon, napahinto na naman ang dalawa sa kanilang pagtakbo. Nagpumigla si Alan at agad niyang tinaga sa ulo ang aswang gamit ang dala niyang tansong punyal. Doon na nagwala ang aswang sa labis na sakit na nararamdaman nito. Muli pang sinundan ni Nick ng panibagong saksak sa liig ang aswang. Nang akmang itatarak na ni Nick ang punyal sa dibdib ng aswang, nagulat siya dahil nasalag ito. Sa sobrang lakas ng nilalang na iyon ay tumilapon ang tansong punyal. Hindi naman nag-aksaya si Alan ng oras. Kaagad niyang kinuha ang punyal na tumilapon at dali-dali niya iyong isinaksak sa likuran ng aswang na tumagos pa sa dibdib nun. Nangisay na lamang ang katawan ng aswang
bago ito tuluyang nalagutan ng hininga at kalaunan ay nag-iba ang anyo nito. Naging ganap itong tao, isang matanda. Ang ikinagulat ng dalawa ay hindi nito kamukha ang matandang nakatira sa kubo. Kaya malakas ang kutob nila na marami pa ang aswang na nakatira sa islang napuntahan nila. Maya-maya'y naglawis-wisan ang mga sanga ng puno sa paligid. Magkatalikod habang paikot na nagmasid sina Nick at Alan sa kanilang paligid. Napuno ng mga matang umiilaw ang bawat sanga ng punong nakapaligid sa kanila. Pinalilibutan naman sila ng mga itim na asong lobo na kalaunan ay nag-anyong mga tao. Inakala ng dalawa na ordinaryong tao lamang ang mga iyon, ngunit nagulat sila nang sunod-sunod na nagpulahan ang mga mata ng mga taong nakapalibot sa kanila. Naglabasan ang mga mabalasik na pangil ng mga iyon. Wala nang nagawa ang dalawa, ngunit napadasal na lamang sila habang sila ay naroroon sa gitna ng pulutong ng mga mababangis na aswang. Halos mawala na sila ng pag-asa. Tanging sandata na lamang nilang dalawa ay yung tansong punyal na bitbit ni Nick. Walang takot na itinaas ito ni Nick. Nagulat ang mga aswang nang mapagmasdan ang tansong punyal na itinaas ni Nick. Gayunpaman ay sunod-sunod pa ring sumugod ang mga ito. Subalit bawat aswang na matamaan ng punyal ay nakakaramdam ng matinding panghihina at kalaunan ay namamatay, kahalintulad ng mga aswang na unang nakasalamuha ng dalawa. Laking tuwa ni Alan sapagkat lahat ng aswang na dumadai sa kanya ay kaagad na pinapaslang ni Nick. Naging madali na kay Nick ang pumatay ng mga aswang sa tagpong iyon kumpara noong una, sapagkat hindi na siya nakaramdam pa ng takot at panginginig. Tanging nasa isip ni Nick ng mga sandaling iyon ay ang makapatay ng aswang upang manatili silang buhay ni Alan. Kalmot lamang ang tinamo ng dalawa, samantalang ang mga aswang na kanilang napapatay ay maya-mayang nagiging anyong tao at nagiging abong humahalo sa hangin. Sa dami ng mga aswang ay tila walang kaubusan ito. Mabuti na lamang at hindi sumuko si Nick. Hindi niya ininda ang pagod na kanyang nararamdaman. Patuloy lamang siya sa pagpaslang sa pamamagitan ng tansong punyal. Kalaunan ay nagawa pa rin niyang patayin ang sandamakmak na aswang na nasa islang iyon. Matapos yun, napatihaya na lamang si Nick sa gitna ng kakahuyan, bunsod ng labis na pagod na nararamdaman niya sa pakikipaglaban. Saglit na namahinga ang magkaibigan at pagkatapos ay nagtungo sila sa baybay ng dagat sa pagbabaka sakaling mayroong taong pwedeng tumulong sa kanila. Alam nilang imposibleng mangyari iyon, ngunit iyon na lang ang huling bagay na inaasahan nila. Hindi na sila maaring maghintay pa ng umaga sapagkat hindi nila tanto kung gaano karaming aswang pa ang nakatira sa islang iyon at maya-maya lang ay maaari silang sugurin ng mga ito upang gawing pagkain. Gumawa sila ng isang malaking siga. Lahat ng makita nilang tuyong kahoy ay sinunog nila doon. Taimtim silang nagdasal na sana'y mayroong makakita ng malaking apoy na iyon at mailigtas sila sa isla ng mga aswang. Pagkalipas ng ilang oras, mayroon silang naaninagan
sa dalampasigan. Tila isang bangka na may lulan na isang tao. Ngunit nangamba sila. Hindi agad sila nagtiwala roon sapagkat baka iniisip nila na baka aswang ang taong kanilang nakita. Mahirap na kasing magtiwala sa islang lipos ng mga aswang. Gayunpaman, tinibayan na lang nila ang kanilang loob. Umaasang totoong tao ito. Di nagtagal, nakita nilang papalapit ng papalapit ang bangkang sinasakyan ng taong nasa dalampasigan. Pagdaong nito doon ay agad silang lumapit sa taong kanilang nakita upang magbakasakaling makahingi sila ng tulong. Nang makadais sila ay napagtanto nila na ang taong kanina lamang ay naaaninag nila ay ang Coast Guard pala na noon ay nakasalubong nila. Manong tulungan niyo po kami? May mga aswang po sa islang ito. Natutulirong paghingi ni Alan ng saklolo. Imbis na matakot ay bumungis-ngis lamang ang mama at ang tingin nito sa dalawa ay naging weirdo. Wari bang nais nitong kumain ng hilaw na tao? Ang Coast Guard ay nakapagtatakang nag-anyo bilang isang aswang din. Tinubuan ito ng pakpak na kalintulad sa mga paniki at pagkatapos ay lumundag sa ere. Nakalawit ang dilaw nitong dila habang lumilipad pa ikot-ikot sa kinaroroonan ng magkaibigan. Doon lang nila napagtanto na ang Coast Guard at ang malaking paniki ay iisa. Noong mga oras ding iyon, napagtanto nila kung bakit sila pinahintulutan ng Coast Guard na noon na magpatuloy lamang na magtungo sa islang iyon. Batid pala ng Coast Guard noong una pa lamang kung ano ang balak ng magkaibigan. Sinasabi ko na nga bang papanhi kayo rito? Turan ng aswang na nag-anyong malaking paniki, saka ito humagikhik. Itinutok ni Nick sa aswang ang daladala niyang punyal. Napansin ng dalawa na bahagyang natakot ang aswang sa tansong punyal na daladala ni Nick. Noong subukan ng aswang na idikit ang kanyang dila sa liig ni Nick, ay kaagad siyang nilabanan ni Nick. Tinaga ni Nick ang dila ng aswang na ikinasirit ng dugo nun. Pumagaspas ang aswang sa ere at pagkatapos ay bumulusok sa buhanginan. Walang takot na sinundan ni Nick ang aswang na nahulog sa buhangin. Pagkatapos ay inapakan niya ang mga pakpak nito. Akma na sanang uundayan ni Nick ng saksak ang aswang nang biglang kinagat naman siya nito sa paa. Napatalon si Nick sa sobrang sakit dulot ng may kalaliman ang pagkakabaon ng pangil ng aswang sa kanyang binti. Ganun pa man ay matapang at buong lakas pa ring pinagsasaksak ni Nick ang aswang. Itinuloy niya ang akma niyang pagpaslang sa aswang na iyon. Ginula-gulanit niya ang pakpak nun at makailang beses niya itong tinaga sa ulo. Kahit wala ng buhay ang aswang, ay pinagtataga pa rin ito ni Nick. Sinaksak niya ng sinaksak hanggang sa naging abo ito at tanging buhangin na lang ang sinasaksak ng binata. Mabilis lamang lumapit sa kanya si Alan nang mapansin itong nagtagumpay si Nick. Inalalayan ni Alan si Nick na makalakad patungo sa dagat at sumampa sa bangka ng dating Coast Guard. Noong makasakay na sila sa bangka, ay agad namang itinulak ni Nick ang bangka patungo sa malalim na bahagi. Nang mapansing maayos na, ay naglayag na sila pabalik. Maluwag na nakahinga ang dalawa dahil sa wakas nagawa nilang makaalis sa isla ng mga aswang. Magkaharap silang nagkatinginan at hindi makapaniwalang buhay pa rin sila
sa dami ng kanilang napagdaanan sa sinumpang islang iyon. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, isang kamay na may mahahabang kuko ang biglang dumukot sa puso ni Alan na nagmula sa likuran niya. Napabalikwas si Nick sa kanyang nasaksihan, habang si Alan naman ay isinuka ang ilang dugo sa kanyang katawan. Sa bilis ng pangyayari ay kaagad na nabawian si Alan ng buhay. Dumungaw mula sa likuran ni Alan ang matanda na may-ari ng bahay kubo na tinuluyan nila. Kanina ko pa kayo inaabangan dito sa bangkang ito. Sa wakas ay masosolo ko na rin kayo. Nalilisik ang mga mata ng matanda at walang pag-aatubili nitong kinain ang puso ni Alan na kanyang dinukot. Tumulo ang luha ni Nick sa kanyang nasaksihan. Halos madurog siya sapagkat harapan niyang nasaksihan kung papaano pinaslang ng matandang aswang ang kanyang kaibigan. Muling kinapa ni Nick ang tansong punyal. Matapang siyang tumayo sa bangka at tumalon siya patungo sa direksyon ng aswang. Paulit-ulit niyang sinaksak ang matanda, ngunit maswerte itong hindi natatamaan. Dumating sa punto na pumailalim si Nick sa katawan ng aswang. Ngayon, puso mo naman ang susunod kong kakainin. Singhal ng nilalang at kaagad na sinunggaban ang dibdib ni Nick. Subalit, ibinuhos ni Nick ang buo niyang lakas. Nagawa niyang baliktarin ang sitwasyon. Nagawa niyang itumba ang matandang aswang. Si Nick naman ngayon ang pumaibabaw sa matanda. Ngunit sa kasamaang palad, nabitiwan niya ang dala niyang punyal. Upang makalaban ay kinagat ni Nick ang pisngi ng matandang aswang. Ngipin sa ngipin ang naging labanan nila. Nang makahanap ng tamang pagkakataon ay kaagad na kinuha ni Nick ang tansong punyal at itinarak niya sa mata ng matandang aswang na iyon. Hindi pa nakontento si Nick, isinalaksak pa niya sa dibdib ng matandang aswang ang punyal na iyon at saka paikot niyang inikot-ikot ang tansong punyal sa dibdib ng nilalang. Tila naging musika sa pandinig ni Nick ang kanyang naririnig na matinding sigaw ng nilalang. Kalaunan ay nanghina din ang aswang at natumba. Inihagis ni Nick ang bangkay nito sa dagat. Dala ng labis na pagod ay nakatulog si Nick sa bangka. Nagising na lamang siya na naroroon na siya sa bahay ng isang albularyo. Naroroon din ang mga kaanak ni Nick at masaya ang mga ito. Habang ang albularyo naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sinabi niya kay Nick na ang tansong punyal na nakita ng binata ay isang punyal na yari sa pangil ng kidlat. Dagdag pa ng albularyo, ang punyal daw na iyon ay isang napakabisang panlaban sa lahat ng mga aswang. Doon na lang napagtanto ni Nick kung bakit ganoon na lang karami ang napatay niyang aswang sa isla na iyon na kanyang napuntahan. Matapos ang kaganapang iyon, sa di malamang dahilan ay biglang tinakasan si Nick ng bait. Tuluyan siyang nabaliw dahil sa mga pangyayari na nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Dahil sa kanyang naging kondisyon, hindi na nalaman ng kaanak ng kanyang mga kaibigan kung saan na naroroon sina Alan, Alfredo at Brian. At sa tuwing tinatanong nila si Nick, tanging ang tansong punyal lamang ang sinasabi nito at paulit-ulit niyang sinasabi
na ako ang pumatay ng lahat ng aswang sa islang iyon. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay dito sa inyong malaganap na programa. Ako po si Konsi, 70 taong gulang at tubong Malaybalay, Bukidnon. Ngunit dito na ako naninirahan ngayon sa isang baryo sa Samar. Hindi ko na lang po babanggitin pa ang pangalan ng aming baryo upang mapangalagaan ang imahe nito. Napadpad po ako dito sa Samar noong binatilyo pa lamang po ako. Nasa edad 18 lamang po ako noong nang mapilitan po akong tumira sa aking Kuya Monching dahil natakot po ako na makulong sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Kaya nakiusap ang aking mga magulang na tumira muna daw ako pansamantala sa aking kuya dito sa Samar. Noong una po ay hindi pumayag ang aking kuya dahil nag-asawa na raw po siya at may 3 na siyang mga anak. Mahirap daw po ang buhay nila sa bundok at ayaw niya na makadagdag pa ako sa mga problema nila. Nangako po ang aking nanay kay Kuya Monching na hindi ako magiging pabigat sa kanya at magtatrabaho daw ako nang sa gayon ay makatulong sa kanilang mga gastusin upang pumayag lang siya na tumira ako doon. Marahil ay nagtataka kayo, Kuya Bari, kung ano ang naging atraso ko. Napagbintangan lang po ako na isa sa mga nagtatanim ng mga marijuana doon sa Bukidnon. Ngunit hindi po iyon totoo. May mga kaibigan po ako na nagtatanim doon at madalas lang akong tumatambay sa kanila dahil mga barkada ko po sila, pero hindi talaga ako nagtatanim. Tanging inuman at kwentuhan lang ang sadya ko sa mga barkada ko. Kaya po noong ni-raid sila ay nadamay ako, ngunit nakatakbo po ako sa bukid at doon nakapagtago. Kaya hindi ako nahuli ng mga pulis at ang 2 ko pang mga barkada. Ngunit dahil sa madalas nga akong makita doon ay itinuring na rin nila ako na isa sa mga sospek na labis kong pinagsisisihan. Kung nakinig lang talaga ako noon sa aking mga magulang, marahil ay hindi sana ako nagtatago sa kasalanang wala akong kinalaman. Kaya ang tanging naisip ng aking mga magulang ng mga panahong iyon ay pumunta na muna ako sa aking Kuya Monching dahil kung sumuko man po ako ay wala kaming igagasos sa aking magiging kaso at hindi rin kami sigurado na paniniwalaan ako. At ayoko pong makulong, Kuya Bari, dahil wala po akong ginagawang masama. Napakalungkot ng araw na inihatid ako ng aking mga magulang at mga kapatid sa pier. Iyon po kasi ang kauna-unahang pagkakataon na mawawalay ako sa kanila. Habang nasa barko ako, marami akong napagtanto at ipinangako sa aking sarili na aayusin ko na ang aking buhay pagdating ko doon sa Samar. Ngunit hindi ko sukat akalain na mas lalong gugulo pala ang aking buhay nang dumating ako sa bahay ni Kuya Monching sa Samar. Nang makarating ako sa kanila sa bukid ay doon ko napatunayan na naghihikahos nga ang buhay ni na Kuya Monching. Makikita po ito sa mga hitsura ng aking mga pamangkin na ampapayat at mukhang mga kulang talaga sa nutrisyon. Maging ang kanyang asawa na si Ate Meli ay napakapayat din. Nakadama ako ng awa sa aking mga pamangkin na ang babata pa naman at hindi man lang makakain ng kahit kanin. Wala po silang bigas noong araw na dumating ako. Naubusan daw po sila ng bigas 2 linggo na. Ang sabi nga ni Kuya sa akin,
Kaya ilang araw na rin na kumakain na lang sila ng bisol o gabi o dili kaya ay nilagang kamote na lamang. Kung minsan po ay hindi na kinakain ng aking mga pamangkin ang inihahain sa kanila dahil naghahanap po sila ng kanin. Kung ako nga natyuhin lang nila ay nadudulog na talaga ang puso sa kanilang kalagayan at damang-dama ko na mas nadudurog ang puso ng aking Kuya Monching sa mga nangyayari sa kanyang pamilya. Madalas kong makita ang aking kuya na nakatulala lamang at sobrang lungkot habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa at mga anak na kadalasan ay sumasala sa pagkain. Panggagabas o pagpuputol ng mga punong kahoy ang ikinabubuhay ni kuya. Namumutol po siya ng mga puno sa gitna ng gubat na kung tawagin sa Bisaya ay lasang. Ang mga napuputol niyang mga puno ay ginagawa niyang maliliit na panggatong at pagkatapos ay ibinababa na niya ito sa bayan upang bilhin ng kanyang mga suki. Hindi po madali ang mangabas, Kuya Bari, dahil kung minsan ay mahirap putulin ang mga puno, lalo na kung ito ay may katandaan na dahil matigas na ito at hindi ka agad tinatablan ng gamit niyang lagari at palakol. At bukod pa dito, napakadelikado po sa gitna ng kagubatan dahil sa mga mababangis na hayop na gaya ng baboy ramo at mga ahas. Naranasan ko po ito nang mag-umpisa na akong sumama kay Kuya Monching sa gubat. Muntika na akong maagat ng kobra na bigla na lamang lumitaw sa aming harapan at dinaluhong ako. Mabuti na lang at maagap itong si Kuya Monching at kaagad niya akong nahila. Doon ko lamang po naramdaman, Kuya Bari, ang kahalagahan ng mga panahong sinayang ko noong ako ay nasa Bukidnon pa. Mas maayos po ang aming kalagayan sa Bukidnon kung ikukumpara sa naging kalagayan ni Kuya sa Samar. Sa nakikita ko po na kalagayan ng aking kuya ay mas sinisipagan ko pa upang makarami kami ng kahoy na maibibenta sa bayan. Masaya ako na nakikita ng nakakakain na ng kanin at isda ang aking mga pamangkin at hindi na kami sumasala sa pagkain. Maging si kuya ay nasisilayan ko na rin ang kanyang mga ngiti kung nakakarami kami ng mga naibibentang kahoy at nakakabili na kami ng bigas, tuyo, bagoong at isda upang ipasalubong sa kanyang pamilya sa bukid. Ngunit hindi po sa lahat ng oras ay magiging maayos. Dumating po ang isang napakalakas na bagyo sa Samar. Marami pong pananim ang tinangay ng hangin at may isang parte po ng bundok ang naglandslide pa. Kaya naging napakahirap sa amin ang makatawid sa kabilang bundok upang mangabas. Ilang araw ang itinagal ng bagyo, kaya halos ilang araw din kaming walang makain dahil ang mga pananim naming mga gulay, saging, kamote at mga gabi ay tuluyang nasira at natangay ng napakalakas na ulan at hangin. At ang masakit pa dito, lumubog sa putik ang ibang parte ng aming pinagtataniman. Awang-awa po ako sa aking mga pamangkin dahil nag-iiyakan na ito sa gutom. Nang mga panahong iyon ay mga puso lang ng saging ang aming nakuha na nilaga namin, ngunit ang problema ay ayaw naman kumain ng mga bata ng nilagang puso ng saging. Sa naging kalagayan namin matapos ang bagyo ay nagpasya si Kuya Monching na pumunta sa kabilang baryo kung saan nakatira daw ang kanyang kumpare. Doon siya hihingi ng tulong para sa aming pagkain. Nais ko sanang sumama sa kanya ngunit hindi pumayag si Kuya Monching. Bantayan ko na lang daw ang kanyang mag-iina.
Inutusan na lang niya ako na pumunta sa sagingan at sa pataniman namin ng mga gabi at kamote upang magbakasakali na makakita ako ng pwede pa naming makain. Nang makaalis si Kuya Monching, ay umalis na rin ako upang maghanap ng aming makakain. At dininig naman ng Diyos ang aking panalangin. May mga nakita akong mga puno ng saging na inanod sa sapa na may mga bunga pa. Sa paglusong ko sa sapa ay nakakita rin ako ng mga talangka at maliliit na isda, kaya pinagtiyagaan ko na itong hulihin upang may makain ang aking mga pamangkin at hipag. Kuya Bari, ako'y sanay po manghuli ng mga isda at talangka sa sapa noong ako ay nasa Bukidnon pa lamang. Kaya marami-rami din ang naiuwi ko sa bahay at talagang tuwang-tuwa ang aking mga pamangkin. Pinagsaluhan namin ang mga dala kong pagkain at ang iba ay itinira namin para naman kay Kuya Monching. Ngunit hindi po umuwi ng gabing iyon si Kuya Monching. Inisip na lang namin na nahirapan itong maglakad pababa sa bayan dahil sa mga nangyaring landslide sa mga bundok at talagang napakahirap po na maglakad dahil masyadong maputik ang daan. Ilang araw na po ang lumipas, Kuya Bari, ngunit hindi pa rin talaga umuwi si Kuya Monching. Labis na ang aming pag-aalala dahil ang sabi niya ay uuwi siya kaagad sa gabing noong araw na umalis siya sa bukid. Halos araw-araw kaming nakaabang sa kanyang pagbabalik, ngunit magtatatlong linggo na po ang lumipas, wala pa rin siya. Wala kaming ideya kung saang baryo nakatira ang sinabi niyang kumpare. Ang sinabi lang niya sa amin sa kabilang baryo, kaya hindi na kami nagtanong pa ng kung ano-ano dahil nagmamadaling umalis si Kuya ng araw na iyon. Nang hindi pa rin umuwi si Kuya Monching, nagpasya na ang aking hipag na si Ate Meli na bumaba sa bayan at hanapin ang aking kuya sa kanilang mga kakilala na nakatira doon. May mga kamag-anak din si Ate Meli sa bayan, kaya sinubukan din niya na magbakasakali na makita doon ang aking kuya. Paalis na sana si Ate Meli nang marinig namin ang mga sigaw ni Kuya na tinatawag ako at si Ate Meli. Noong dumungaw ako sa bintana, nakita ko si Kuya Monching na paparating na may dalang isang sako ng bigas at isang malaking supot na plastik. Masaya naming sinalubong si Kuya at ako na ang nagbuhat ng kanyang mga daladala papunta sa bahay. Hindi na ipinadala sa akin ni Kuya ang isang sako ng bigas. Iniabot niya sa akin ang isang malaking plastik na naglalaman daw ng mga karne. Habang papasok kami sa bahay ay ikinuwento niya sa amin na nanggabas pala sila ng kanyang kumpare kaya hindi kaagad siya nakauwi. At habang hindi pa tapos ang kanilang paggagabas ay inimbitahan sila ng taong nagpapagabas sa isang pista sa kalapit nitong baryo at doon daw nanggaling ang iniuwi niyang karne sa amin. Meli, kunin mo na kay Konse ang supot na daladala niya. Mga karne ang laman niyan. Iluto mo na kaagad yan at baka mangamoy na yan ng tuluyan. 2 araw akong naglakad pa uwi dito kaya baka nasira na rin yung karning daladala ko. At hindi nga siya nagkamali, Kuya Bari. Nang buksan ni Ate Meli ang plastik na hawak ko, ay umalingasaw ang malansang amoy na parang nabubulok na laman. Naku Kuya, ang baho naman yan ah. Baka masira pa ang ating tiyan kapag kinain natin yan. Wika ko na nagpipigil na maduwal dahil sa baho ng amoy nito. Sa sinabi kong iyon, biglang nagbago ang itsura ni Kuya Monching. Galit na galit niya akong tinitigan ng masama at bigla akong binulyawan. Kung ayaw mong kumain, hindi kita pinipilit.
papakainin ko ang mga anak ko at asawa ko ng pagkain pinaghirapan ko. Sumenyas na lamang si Ate Meli sa akin na wag nang sumagot kay kuya. Dali-dali nitong dinala sa kusina ang karne at inumpisahang lutuin. Sa pagkabigla ko naman sa sinabi ni kuya, lumabas na muna ako ng bahay upang magpahangin. Inaamin ko na nasaktan ako sa sinabi ng aking kuya. Tsaka kung ako naman ang tatanungin, hindi naman niya iyon dapat ikagalit. Napilitan ako na dumulog sa hapagkainan nang tawagin na ako ng aking hipag. Hindi ko alam kung anong mga sangkap ang ginamit nitong si Ate Meli sa pagluluto niya, ngunit naging mabango na at mukhang katakam-takam ang karne nang ito ay kanyang inihain. Ginawa niya itong adobo na pinatuyo. Sarap na sarap ang buong pamilya ni kuya habang kumakain dahil siguro ngayon lang sila ulit nakatikim ng karne. Ngunit ako, Kuya Bari, nadismaya nang matikman ko na ang karne. Sa umpisa ay masarap siya, ngunit habang tumatagal, hindi ko na talaga nagugustuhan ang lasa nito. Para siyang madulas na may makapit na lansa habang ninunguya ko ito. Hindi na lamang ako nagkomento pa dahil baka magalit na naman si Kuya Monching. Binilisan ko na lamang ang pagkain, ngunit panay kanin na lang ang aking kinakain. Nang sumapit ang hapon, nagpunta ako sa sapa upang manghuli ng isda at mga talangka. Hindi ko po talaga gusto ang lasa ng karne na ipinaluto ni Kuya Monching. Nagdahilan na lamang ako na sayang naman kung hindi ko huhulihin ang mga isda at talangka upang pandagdag ulam. Habang niluluto ng aking hipag ang aking nahuling mga isda at talangka, ay galit na pumasok sa kusina si Kuya Monching. Sa susunod daw na magluto si Ate Meli ay wag na daw niyang hahaluan pa ng bawang at sibuyas at kung ano-ano pang mga pampalasa. Hindi niya raw gusto ang amoy ng mga ito. Nang makalabas na sa kusina si Kuya Monching ay kinausap ako ng aking hipag. Bigla raw siyang nagtaka kung bakit ayaw na ni Kuya Monching kumain ng may bawang at sibuyas, gayong paborito raw ni Kuya ang mga ito, lalo na sa kilawing isda. Ako man, Kuya Bari, ay nagtataka din kay Kuya Monching. Simula nang umuwi siya matapos manggaba sa kabilang bayan ay parang nag-iba na ang kanyang pag-uugali. Minsan nga ay iniisip ko kung naiinis siya sa akin dahil nga nakitira ako sa kanila. Mga ilang araw ang lumipas, Kuya Bari. Muling nagpaalam si Kuya Monching na magpupunta sa kanyang kumpare sa kabilang bayan. Manggagabas daw sila ulit. Nagpresenta akong sumama sa kanya upang makatulong, ngunit laking gulat ko nang sininghalan niya lang ako. Magbantay na lamang daw ako ng bahay at sa pamilya niya. Mga 4 na araw din bago nakauwi si Kuya mula sa kabilang bayan. Marami na naman siyang dalang pasalubong at isang plastik na naman ng karne ang kanyang daladala. Ngunit sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, sariwa na ang karne na kanyang daladala. May katas-katas pa nga ito ng mga dugo at ewan ko ba, nang maamoy ko ang karne ay parang biglang humilab ang aking sikmura. Mayroon talaga itong kakaibang lansa na hindi ko gusto. Ngunit gaya ng dati, nagsawalang kibo na lamang ako upang hindi magalit si Kuya. Ang ibang karne ay ipinaadobo niya kay Ate Meli, ngunit hindi niya ito pinasahugan ng mga bawang at sibuyas. Ang ibang karne naman ay ipinaihaw niya sa akin. Habang nagluluto si Ate Meli,
ay abala naman ako sa pagpapalingas ng pag-iihawan ko ng karne sa labas ng aming bahay. Nagulat na lamang ako nang bigla akong mapalingon sa mga gawing bintana dahil naroroon si Kuya Monching at napakatalim ng pagkakatitig niya sa akin. Kunwari ay patay mali siya na ako, ngunit nakaramdam ako ng pagkailang. Pakiramdam ko ay ayaw na ni Kuya Monching na makipisan ako sa kanya. Makalipas ang ilang araw, ay nagpaalam si Kuya na pupunta sa gitna ng gubat kung saan kami dati naggagabas. Titignan daw niya kung mayroong mga kahoy na pwedeng putulin. Hindi na ako nagpresentang sumama dahil baka magalit na naman siya. Ang ginawa ko, nagpunta na lamang ako sa sapa upang muling manghuli ng mga isda at talangka. Dahil sa totoo lang po, Kuya Bari, hindi na talaga ako kumakain ng mga karning daladala ni Kuya. Kung wala po akong nahuhuling isda at talangka, ay mga gulay at kamote na lang ang kinakain ko. Habang papunta ako sa sapa, ay may natanaw akong isang lalaki na tila papalusong na sa sapa. Pamilyar ang kanyang suot-suot na t-shirt at short at hindi nga ako nagkamali. Si Kuya yun. Siya yung patawid sa sapa. Hindi na muna ako nagpakita at nagkubli muna sa mayabong nakawayanan. Ayokong makita niya ako. Simula po kasi na nahuli ko siyang matalim ang pagkakatitig sa akin ay parang nailang na akong makipag-usap sa kanya. Pinagmasdan ko lang si Kuya Monching hanggang sa makatawid ito at makaahon sa sapa. Ngunit laking gulat ko po, Kuya Bari, nang makaahon na siya ay bigla siyang tumuwad. Nakataas ang kanyang mga paa at itinukod niya ang kanyang dalawang kamay sa lupa. At ang mas lalong nakaagulat ay nakita kong lumalakad siyang nakatuwad at napakabilis niyang maglakad habang nakatuwad gamit ang kanyang mga kamay papasok sa gubat. Sobrang nagtaka po ako nang makita ko ang ginawa ni Kuya Monching. Bigla po akong kinabahan sa aking nakita. Hindi na ako nanghuli pa ng mga isda at talangka sa sapa at nagmamadali na akong umuwi at kinausap ko ang aking hipag tungkol sa aking nakita. Nalaman ko sa aking hipag na kahit siya man daw ay nagtataka rin kay Kuya Monching. Hindi lang niya sinasabi daw sa akin na ilang gabi nang umaalis ang aking kuya at hindi niya alam kung saan ito nagpupunta. Nagigising na lang daw siya sa madaling araw na wala na ito sa kanyang higaan at wala rin naman ito sa sala o kahit sa kanilang bakuran. Naging palaisipan po sa amin ng aking hipag ang ginagawa ni Kuya. Wala po kaming ideya kung bakit ganoon ang nangyayari sa kanya. Papalubog na ang araw nang makauwi si Kuya sa bahay. May dala siyang 3 patay na manok at 1 baboy. Oh, saan mo naman nakuha yan, Monching? At ang dumi-dumi ng t-shirt mo ha. Ang daming dugo. Saan ka ba nang galing? Nagtatakang tanong ni Ate Meli kay Kuya. Wala. Diyan lang sa isa kong kaibigan. Tinulungan ko siyang magkatay ng manok at baboy. Kaya yan, pinadalhan ako ng pang-ulam natin. Sinong kaibigan? Kilala ko ang lahat ng ating kaibigan. Sino? Muling tanong ni Ate Meli. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ang dami mong tanong. Iluto mo na lang yan at aalis pa ako. Konsi, ihawin mo ulit yung ibang baboy at tirhan nyo na lang ako. Makikipag-inuman lang ako doon sa kaibigan kong nagbigay ng baboy at manok. Pareho na lang kaming tumahimik ni Ate Meli. Sa totoo lang po ay naikumpara ko ang baboy na daladala ni Kuya Monching ng araw na iyon. Masarap po siya at wala akong lansang nalasahan kumpara naman doon sa mga karne na dinala niya sa amin
sa tuwing siya ay maggagabas sa kabilang bayan. At habang wala po si Kuya, naghiwalay ng ilang piraso ng karne si Ate Meli na ginawa niyang adobo at nilagang karne. Gumamit po siya ng mga pansahog upang magkalasa raw ang kanyang niluluto. Mga ilang araw pa ang lumipas, ay madalas nang magdala si Kuya ng mga patay na manok, baboy at kung minsan ay kambing pa. Kaya naman po, sagana na kami sa ulam at hindi na sumasala pa sa pagkain. Ngunit isang araw ay may mga grupo ng kalalakihan ang umakyat sa amin sa bundok. Nagtanong-tanong sila kung may mga hayop na naliligaw sa amin dahil nawawala raw ang mga hayop nila, maging ang mga baka at kalabaw ay nawawala rin. Nagkatinginan lang kami ni Ate Meli at iba na ang iniisip naming dalawa. Nang makaalis ang mga kalalakihang nagtanong sa amin, nag-usap kami ni Ate Meli. Iisa nga ang aming hinala. Marahil ay si Kuya Monching ang may gawa ng mga pagnanakaw sa mga hayop at inuuwi niya sa amin upang ipang-ulam. Ngunit higit pa pala roon ang tunay na dahilan. Isang araw ay umuwi si Ate Meli na namumutla at umiiyak. Habang nangunguha raw siya ng kanyang gugulayin niyang labong sa kawayanan, ay nakita niya si Kuya Monching na kinakain ang isang buhay na kambing. Sarap na sarap daw si Kuya habang nilalantakan nito ang mga lamang loob ng kambing na iyon. Halos masuka naman si Ate Meli habang ikinikwento niya ito sa akin. At naniwala na siya sa akin dahil pagkatapos raw kainin ni Kuya ang hilaw na kambing ay muli itong tumuwad at naglakad sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Masyado na kaming naguguluhan sa mga nangyayari kay Kuya. Hindi namin alam kung ano ba ang tunay na dahilan kung bakit siya nagkakaganoon. Mga ilang araw, nagpaalam ulit si Kuya na muling pupunta sa kanyang kaibigan sa kabilang baryo upang manggabas. Hinayaan na ni Ate Meli na makaalis si Kuya dahil sa totoo lang daw, natatakot na siya kay Kuya. Napagdesisyon na ni Ate Meli na kung makaalis na si Kuya, ay bababa rin siya sa bayan upang ikonsulta sa kanyang mga kamag-anak na manggagamot ang tungkol kay Kuya. 2 araw rin ang inilagi ni Ate Meli sa bayan at pagbalik niya, kasama na niya ang 2 niyang mga tiyuhin na kapwa manggagamot. Ayon sa kanila, nayanggaw raw si Kuya at nagsisimula ng maging isang aswang. Nagulat naman ako sa kanilang sinabi, Kuya Bari. Hindi ko matanggap ang nangyari sa aking kapatid. Nang dumating sa bukid si Kuya, marami na naman itong dalang karne at bigas. At mukhang totoo ang sinasabi ng mga tiyuhin ni Ate Meli tungkol kay Kuya. Nang makita kasi nito ang mga tiyuhin ng aking hipag, ay halatang galit ito sa kanila. Wala itong kibo at iniabot kay Ate Meli ang dala niyang karne at bigas at hindi man lang binati ang mga bisita nito. Nagmamadali itong lumabas ng bahay at umalis kaagad. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang mga tiyuhin ni Ate Meli. Nag-orasyon sila at binuhusan nila ng dala nilang langis ang mga karning daladala ni Kuya. At halos bumaliktad ang aming mga sikmura nang unti-unting nagbago ang itsura ng karne. Naging iba't ibang parte na ito ng katawan ng tao na pinira-piraso. Ang ibang karne ay ipinalibing na ng mga tiyuhin ni Ate Meli at ang iba naman ay ipinaluto nila upang ipakain raw kay Kuya upang maalis ang sumpa ng pagkaaswang nito.
May mga inihalo daw sila sa karne upang maisuka raw ni Kuya ang ginamit sa kanya noong siya ay niyanggaw. At ganun nga ang nangyari, Kuya Bari. Noong dumating si Kuya ay agad itong kumain. Hindi naman niya nahalata na may inihalo sa pagkain kinakain niya ang mga albularyo. At hindi nga nagtagal, maya-maya'y tumayo si Kuya at pumunta na lamang sa lababo. Nagsuka ito ng nagsuka at halos mabaliw ito sa kakaduwal. Natakot naman kami dahil sa kanyang inasta. Sabi naman ng mga tiyuhin ni Ate Meli na huwag mag-alala at sadyang ganun lang talaga ang mangyayari. Maya-maya pa'y may naisuka itong parang kulay itim na bato na hindi ko mawari kung laman loob ba yun o pagkain na nabubulok. At matapos yun ay biglang nawala na lang ng malay si Kuya. Hindi naging madali ang paggamot kay Kuya upang maalis ang kanyang pagkaaswang. Ngunit nagpapasalamat ako sa Diyos dahil bumalik na siya sa normal ngayon at naagapan ito ng mga tiyuhin ni Ate Meli. Kung minsan, naiisip ko na sa sobrang kahirapan ng tao ay kakapit talaga ito sa patalim, kagaya na nangyari sa aking Kuya Monching. Upang may maipakain lamang siya sa pamilya niya, ay hindi na nito inalintala kung ligtas ba ang mga pagkain kanyang ipapakain sa kanyang pamilya. Lumipas ang ilang taon. Ako'y muling nakabalik na sa Bukidnon at ako ngayon ay nakapagtrabaho na rin, nakapag-asawa at mayroon ng 3 anak. Isang pangyayari sa buhay ko ang hindi ko malilimutan nung ako'y mapadpad sa Samar. Isang pangyayaring hindi kapani-paniwala ang aking nasaksihan na dahil lang sa tindi ng gutom ng kanyang pamilya ay muntik pang maging aswang ang aking Kuya Monching. At magpasa hanggang ngayon, ako po'y nagpapasalamat sa aking kuya na kahit papaano ay kinukup niya ako noong nagtatago pa lamang ako. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Konsi. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.